at it again. Yeah. Okay. Bye-bye. He's bye. Ride safe. Good morning, good morning. What's up guys? We are back again for today's ride. Pupunta tayo sa Maribeles, Bataan. Not a leisure type of ride but related sa work. Binaba ko yung balakaba para malinaw yung boses, hindi nakatakip sa bibig. Nanggaling na tayo ng Bulacan kasi nanghiram ako ng 360 camera. Kinabit ko siya sa side mirror kasi yun yung nakikita kong ginagawa nila dyan, ginagawa ng iba, at napakalubak dito. Ayun, nasa stress test tuloy yung setup natin sa 360 cam. So gamit natin 360 is Insta360 X5 na hiram. Yeah. Shoutouts Eddie for letting me borrow your camera. Ang oras natin ngayon is 8:27. Eta natin is around basta mga 2 hours eh. Mga 10:30 na tayo makakarating dun. Maalog sa side mirror. Naka selfie stick din kasi tayo eh, para mas maganda yung angle. Dahan-dahan lang tayo dito sa malubak na portion. So yun, yung camera setup natin Insta360 Ace 5, and then ang ating Ace Pro 2. This is a work related trip. So yun, so kinontent na rin natin, no? Iko-content na rin natin. At least 2 birds in 1 stone, di ba? Nakapagtrabaho na tayo, nakapag-content pa tayo, di ba? Ang entry point natin sa NLEX is Tambubong entry. So lang ang problema pagka ang dami ng ano eh, pagka anong oras na, kasi 8 na eh. Ay, nakibomba si kuya, hindi ko nakakita. Sorry. Kala ko kung anong may tinatawag siya eh, bomba pala. Uy, diretso lang, biglang liko. NLEX Gaming. Yun, binasa, thank you. Limlim ah. Huwag naman. Lakas ng wind noise na pumapasok sa helmet. Yung chin curtain natin nakatupi dahil dun sa strap ng chin mount. So gusto ko magpalit sana nung adhesive type na lang. Kaso hindi kaya risky yun sa camera. Comment down below. Hindi kasi natin sure kung anong magagandang setup pa eh. Yung isang brand na nakikita ako sa chin mount, pangalan is Hank. Goods ba yun? Let me know in the comment section ulit. Hindi ko alam eh. Chill ride lang naman tayo today. May presentation tayo mamaya sa Maribeles. Hopefully positive naman yung barangay dun sa magiging project. Bigat lang sa ulo ng helmet. Yung helmet, sobrang luwag na ata sa akin nito. Pinapasukan din ng alikabok yung helmet.
masyado tayong matawa sa expressway. San Fernando tayo. So let's talk about the bike, no? The bike natin is Kawasaki Ninja 650 2019 model. Ang odo niya currently is 11,782 kilometers. All stock basically. Wala namang pinalitan other than yung mga accessories, radiator guard, tail tidy, ano pa ba? Meron pa ba? Yung headlight, kasi second hand ko siya nabili. Nabili ko siya around March or April. As far as I know, all stock engine. Downshift kayo guys pag bumipreno ha. Yun, mabalik tayo sa ano natin, topic. Hindi ako yung first owner, so di ko alam kung talaga bang all stock, but as far as I know, all stock siya. Stock exhaust, stock tires, stock wheels, stock preno, stock side mirror, ultimo side mirror, stock. Ayun, so kumusta ba i-ride ang Ninja 650? Para sa akin, napakadali. Palagay ko napakadali niyang i-ride. Kasi yung power niya tolerable sa engine specifications na ito. So 649cc, inline twin, 180 degree crank. So smooth engine. Sa power hindi siya sobrang malakas, di katulad ng mga inline 4. Medyo lenient ang power niya. Although di pa naman ako nakatry nung mas malalakas, kasi ito pa lang yung pinakamalakas na bike na naranasan ko, pati ER6N naked ng Ninja 650. Ewan ko nung year model yun, basta mga 15 prior. Magkasing lakas lang, hindi naman sila sobrang malayo. Dahil sport bike to, syempre mas nakaka-tuck in tayo, mas ano tayo, aerodynamic. Handling wise, magaan yung bike. Ang style kasi ng Ninja 650 is sports touring. So hindi ka ganyan, hindi mataas yung paa mo sa foot peg. Lubak. Yun, number one problem pagka naka-ninja ka, yung mga ine-expect mo sa naked at adventure. Tip ang suspension niya, pero syempre it translates to better handling sa corners, di ba? Advantage na ito, tipid sa gas. Number one, tipid sa gas. Kumukonsumo tayo average mga 22 km per liter. So not bad yun para sa 650cc, di ba? As far as I know, sa Ninja, sa CB400 400cc, pero inline 4 kasi yun. Mga ganito lang din yung konsumo nun eh. Hindi sila nagkakalayo. So tipid siya sa gas. At the same time, meron siyang lakas ng mga twin cylinder na 650. Uy, ano to? May nag-hard braking ah. Oh, what happened? May preno. Pumakat preno niya. Grabe. May preno. Yung iba kasi amoy ng preno sa gulong. Ewan ko, tama ba? Oo, iba ang alam ko eh. Amoy ano, yung preno, amoy clutch. Parang pareho sila kasi yung mismong lining yung mabaho. Parang napa-hard braking ng matindi si Idol dun. Tipid siya sa gas, maganda handling sa corners, maganda, and madali siya gamitin. Although itong version na to 2019, wala pa siya ng mga riding modes. Ang meron siya ABS, pero sa power modes wala. ABS sa mga bago standard naman na yun eh, diba? Pero yung mga ibang features wala siya. Pero may indicator lang siya kung yung pagtiga mo is fuel economy style or gaspol ka. Kasi pag gaspol ka, nawawala yun, no? Yung eco, nakalagay pala eco, ayun, no? Eco. So pag nakailaw yan, tipid ka mag-ride, ibig sabihin.
6th gear. 6th gear syempre walang torque. Pero pagka naabot ka na yung power band, matulin na rin siya. Advantage nung motor na to, tipid sa gas. Nag-average ako ng 21.8 ngayon 21.8 km per liter, so around 22. At the same time, enough yung power niya para sa mga overtake na ganyan. Diba? Bibigyan ka naman niya pagka pinagbigyan mo eh. Tapos madali siyang gamitin. Bakit? Ewan ko, feeling ko magaan yung bike, tsaka mababa. Chinek ko yung link niya ng suspension sa likod, kung naka-lowering, parang hindi naman, parang stock naman siya. Nasa highest settings pa ata siya, pero mababa siya kumpara sa mga sports bike na iba. Diyan tataas, di ba? Kasi sub-sub ka talaga eh. Isa pang advantage, yung motor kasi na to, Ninja 650, is a sports touring bike. Yung pwesto ng pag-upo natin, pwede akong mag-upright na ganyan, no? Tapos yung paa mo hindi mataas. Naka-reset siya kasi stock, di ba? Pero hindi mataas. Kaya beginner friendly siya para sa akin. Palagi ko kaya mo yung Ninja 650 kasi nasa piga mo naman yan eh. Kung talagang waswas ka rin magpiga sa mga motor mo dati, tapos nagpunta ka dito, waswas ka din, pucha, baka liparin ka din kasi eh. Pero kung marunong ka naman mag-tansya ng throttle, kayang-kaya itong motor na to. Medyo palagi ko mabigat lang yung Ninja 650 sa Ninja 400, pero same. Yung seating position kasi yung number one eh. Kapag ka beginner ka, yung seat height, yun ang isa sa mga factor kung bakit humihirap or dumadali yung pagmumotor. And since medyo mababa nga yung seat height niya, para sa akin madaling gamitin yung motor. Kaya nga binibenta na natin to kasi gusto natin din mag-upgrade. Subok tayo baka inline 4 someday kung makabili. Pero for now, di ba natin nabibenta, gamitin muna natin, di ba? Sa disadvantage naman, ano ba? Actually, hindi ko alam kung credible akong magsabi ng comparison sa mga motor kasi sa tatlong big bike pa lang yung naranasan ko. Nakaupo, medyo meron na din, pero yung nakasubok mismo, hindi pa gaanong madami. Yun know, Triumph. Ito bagal naman eh ito. San Fernando exit na tayo. Doon tayo mag-usap ng disadvantages sa labas. Basahin mo. Oh no, hindi niya binasa. Pero ito guys, San Fernando na tayo. Ang init na pala. Pasko na dito. Pagas na muna tayo. Check natin yung footage kung nare-record nga ba. At saka kung may mic, baka mamaya sablay na naman yung vlog eh. Under maintenance V-Power. Bakit? Wala daw V-Power 95 kasi pinapakarga natin dito eh. May madadaanan pa naman daw tayo. Ewan ko lang kung gaano kalayo. 2 bars na lang ako eh. $95 po. $95 po full tank. Diyan lang kayo sa bakal.
Reset muna natin yung trip A. Okay, nareset na natin trip A. Full tank tayo. Mamaya mag-full tank ulit tayo. Mag-testing tayo ng fuel consumption gamit ang full tank method. Mixed riding style yung gagawin natin para hindi naman bias na bias. May shell pa ulit, oh. Dami palang shell dito. Minto-hinto pa ako dun eh. Nagpalit na kasi akong balaklava. Unang disadvantage na naisip ko, dahil twin cylinder inline siya, whether it be a 400 or 650cc, ang isang hindi ko gusto ay yung tunog. Kasi inline yung configuration, tas 180 degrees yung crankshaft. Ang tendency, yung magiging tunog niya talaga medyo malamya. Pero in terms sa vibration, maganda ang ganung engine configuration. May mga engine na ang configuration is inline twin, 2 cylinder. Oh fuck, napuwing ako. Aray. Fuck. Sakit. So yun, may mga engine na ang configuration is twin cylinder inline, pero yung crankshaft nila ang pinagkaiba is 270 degrees cross plane engine. Basically pagka nag-iba ka ng crank angle, yung timing ng power stroke nagbabari na siya kumpara sa 180 degrees. So ang tendency, dahil yung timing ng power stroke is magkaiba, yung tunog din ng mga cross plane engine versus sa inline twin na 180 degrees magkaiba din. Same goes with CP3 and CP4 ng Yamaha. So cross plane 3, cross plane 4, mga brusco tumunog. So yun yung nakukulangan ako dito. Although stock pa naman kasi yung ating exhaust, still alam ko yung potential na tunog. Kasi dami naman ng video sa YouTube, ang dami ng videos ng mga Ninja 650 na may exhaust, and dami na rin videos nung halimbawa NK400 and 450 NK. Yan, mga crossplane din yan. Ang gaganda nila tumunog. Doon ako nabibitin sa sound nya. Ewan ko kung ako lang, pero palagay ko maraming nagugustuhan ng tunog ng crossplane eh. Lalo pagka sa twin cylinder category tsaka sa 3 cylinder. Davao Bypass Road, tama. Ito nga. Sinasabi ko kanina again nalobat kasi hindi ko alam kung kailan nalobat eh. Ang number 2 disadvantage na palagay ko preference lang naman din is yung gauge nya. Since 2019 model to, syempre marami nang naglabas ang bago ngayon. Kahit yung Ninja 650 na bago ngayon naka TFT na eh.
Ito, analog yung tachometer, which is personally gusto ko pa rin analog yung mga tachometer eh. Wala lang, nostalgic kasi pumapalo pa rin yung needle eh, diba? Tapos yun, naka-digital yung gear position, gear sensor, naka-digital yung speedometer, fuel consumption, yan, odometer, clock, yun. Pero sa mga bago ngayon, syempre naka-TFT na. So number 2, disadvantage. Ewan ko sa inyo kung masasabi yung disadvantage yun. Para sa akin kasi, ito first big bike natin. Pero pag nakikita mo yung mga bago, na kahit paano nagugustuhan mo na rin, nako-compare mo kumbaga, diba? Siguro maarte lang talaga ano. You know, mga Warrior, Death March, 68 kilometers pala to. World War II, first line of defense monument, Dinalupihan, Bataan. 5 kilometers sa EGSE. Number 3, disadvantage, na dahil na rin 2019 model tong sasakyan na to, tong motor na to. Kung i-compare mo siya sa mga bago ngayon, especially tsaka sa mga, kahit sa mga kasabayan nito eh, wala siyang riding modes. Yun nga, ABS is standard naman na sa mga panahon ng motor na to, mga 2019, talagang karamihan dyan meron ng ABS. Mga walang ABS, mga 2010 below ata yun eh. Yun, wala siyang riding modes, kahit tatlong power mode man lang, ganon, wala. So basically ano to, kung wala lang ABS, talagang pure bike, no electronics and all. So yun yung ano dito. Siguro tatlo lang, the rest good sa akin. Yun nga, tipid sa gas, madali gamitin, reliable. Oo, reliable. First stop natin sa Balanga. Magdala tayo sa isang government agency doon. Try ko, napuwing na naman ako. Hi. Lowbat na rin yung 360 cam. At pala pinalitan ko na rin kanina. Lapit na tayo sa Balanga, sa ating first stop, sa ating trabaho. Bibisita lang tayo sa government agency dito para magtanong ng update sa ating mga application sa project. Pagkaraan ng 1 kilometers, Wow, look at that, Galleria Victoria. Grabe, oh, luma ng structure. Luma nga ba? Oh, luma yan eh. Ganda ha. Pumatik. Check na natin yung mapa. pagkatapos kumanan sa Blumentritt. Sir, pupunta ako dun sa ano? Saan galing, tol? Saan galing? Dito lang po. Hindi ka pa galing dito? Hindi oh? Sige. Ano po, naliligaw kasi ako Ah. kung saan yung papuntang Capitol Drive, yung one-stop shop ng LGU Bataan. Hello, Sir Noel. Pakitanong na lang, Control room, sir. One stop shop daw po. The Bunker Building.
Bunker. Bunker po, opo. Pasok ka. Pinakadulo niyan. Dulo po, okay. Si Bossing Bunker. Diretso mo lahat, pasok ka sa ano. Opo, sir. One way to, sir, no? Oh, one way. Ah, hindi ko galing sa... Tumabi lang ako kasi masikip. Thank you, sir. Thank you po. Ingat. Hello, Sir Noel. Hello. Papunta na ako, sir. Muntik pa akong mahuli. One way pala tong ano, kinananan ko. Ano? Nasa loob ka na? Hindi, tumabi lang naman ako kasi ano, medyo alanganin yung ano, masikip eh, yung kalsada eh. Sige, abangan nyo rin ito. Sige, sir, abo. Dulo. Wala, mission failed tayo sa unang agenda natin. Walang tao dun sa office. Hayop. Okay ka sa vlog, sir? Wala na po. Ang gaan. Nawala yung bigat sa likod. Ang gaan sa likod, oh. Paano, sir? Paalam. Sa susunod ulit nating pagkikita. Babay ka na sa vlog, sir. Bye bye. Ingat, sir, ha. Thank you po. That is it, guys. Labas lang tayo ng planta. Medyo rough road eh. Doon na tayo mag-outro sa labas. And that is it, guys. Work agenda. Teka, mag-ayos na tayo ng jacket. I'm not used to an open jacket. Yeah. That is it, guys, for today. Ang nilakad natin is work related, no? Pero bale, dalawang lakad yon. Yung una, walang tao sa office.
May note lang dun sa pintuan. Ang sinasabing walang tao. Neutral. Yun ang masamang mangyari. Wag.